Magandang hapon, class. Ako po yung tagapagturo ngayong hapon. Ako po si Binibining Nelkaina May Pichan. Bago tayo magsimula, tandaan muna ang ating kasunduan sa loob ng silid-aralan. Huwag kalimutan ang salitang sigla. Sa S ay sikap at yaga. Sa I naman ay interes at pag-usisa. Sa G, gawain at responsibilidad. Sa L, lakas ng loob. At ang panghuli ay A, aktibong pakikilahok. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipaliliwanag ang kahulugan ng pang-uri at mga uri nito, ang panlarawan, pamilang at pantangi. Nakabubuo ng sariling pangungusap at dialogo gamit ang mga pang-uri. Sa panghuli ay naipakikita ang pagpapahalagan sa aral mula sa pabula sa pamamagitan ng wastong paggamit ng pang-uri sa paglalarawan ng mga tauhan. Binibining Petaluna, nais kong suriin mo kung sino ang liban sa iyong mga kaklase. Wala. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating panibagong talakayin, ay may mga larawan akong ipapakita sa inyo. Nais kong suriin nyo kung ano ang inyong mga nakita dahil may mga katanungan ako sa inyo. Ano ang masasabi ninyo patungkol sa larawang iyong nakita? Binibining Bakos, nais mo bang suriin kung ano ang nakita mo sa larawan? Tama. Ang nakita mo sa larawan ay isang pagong at isang matsing na may dalang saging. Ngayon, ang tatalakayin natin ay patungkol sa pang-uri. Ang pang-uri ay bahagi ng pananalita na nalaglarawan o nagbibigay turing sa pangalan o panghalip. Ibig sabihin, ito ang salitang nagsasabi ng katangian, uri, dami o anyo ng isang tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Halimbawa, maganda ang tanawin sa bundok. Ang pang-uri dito ay maganda. Sa pangalawang pangungusap naman ay si Ana ay matalino. Ang pang-uri ay matalino. Sa pangatlo ay ang aso ni Pedro ay mabait. Binibining Togle, saan sa pangungusap ang pang-uri? Tama, ang pang-uri ay mabait. Talagang kayo ay may naintindihan sa pang-uri. Ngayon, ang pang-uri ay may tatlong uri. Ito ang pang-uring panlarawan, pang-uring pamilang at pang-uring pantangi. Ngayon, tatalakayin natin ang pang-uring panlarawan. Ang pang-uring panlarawan ay tumutukoy sa katangian ng isang bagay tulad ng hitsura, kulay, lasa, amoy, tunog at iba pa. Mga halimbawa sa pang-uring panlarawan: mabango, matamis, malaki, maganda, pula, at tahimik. Ngayon, sino ang makapagbigay ng ibang halimbawa sa panlarawan? Binibining Kanoy? Tama! Talagang may naiintindihan ka sa pang-uring panlarawan. Ngayon, dadako naman tayo sa pangalawang uri ng pang-uri. Ito ang pang-uring pamilang. Ang pang-uring pamilang ay isang pang-uri na nagsasaad ng bilang o dami ng pangalan, tao, hayop, bagay, lugar at na tinutukoy. Halimbawa, isa, tatlo, 10, lahat at ilan. Iba pang halimbawa, sino ang makapagbigay? Binibining Kabanag? Tama. Talagang may naintindihan ka at may natutunan sa pang-uring pamila. Ngayon, ang panghuling uri na ang pantangi. Ang pang-uring pantangi ay binubuo ng isang pangalang pambalana, ang common noun, at isang pangalang pantangi, ang proper noun. Ang pangalang pantangi na nagsisimula sa malaking titik ay naglalarawan o tumutukoy sa uri ng pangalawang pambalana. Mga halimbawa sa pangalang pantangi: si Jose Rizal, siya ay isang tao. Si Jose Rizal ay isang bayani at nagdirekta siyang
tao siya na direct na nagsasabi kung sino ang pangalan. Sa pangalawa ay Manila. Lugar, ito ay isang lugar. Ang Manila ay espesipikong pangalan ng isang lugar. Sa pangatlo ay Jollibee, isang brand ng kainan. Sa Bantay ay pangalan ng aso. Sa panglima ay Desyembre. Ito ay isang buwan. Ngayon, sino ang makapagbigay ng ibang halimbawa sa pangalang Pantangi? Binibining Cuevas? Tama. Ang pangalan ng Pantangi na inyong binigay ay McDo. Ito ay brand ng isang kainan. Tama. May naintindihan talaga kayo sa ating talakayan ngayong hapon. Ang halimbawa naman sa pangalang Pambalana ay isang guro. Hindi ito espesipikong naglalarawan na ang guro ay babae ba, lalaki, hindi natin alam at ito sino ang espesipikong pangalan ng isang guro. Ito ang pangalang Pambalana. Sa lungsod naman ay isang lugar. Hindi natin alam kung anong lungsod ba ng Shaton, lungsod ba ng Santa Catalina. Sa pangalang Pambalana ay hindi natin alam ang espesipikong pangalan ng isang lugar. Ang aso naman ay hindi natin alam na anong pangalan ng aso, anong klaseng aso yan. At sa pang-apat naman ay bangko, lugar o bagay. Sa panglima ay buwan, ito ay panahon. Ngayon, binibining katubig, nais mo magbigay ng isang halimbawa sa pangalang Pambalana. Tama. Talagang kayo ay nakinig at may naintindihan. Ngayon, may pangusap ako. Nais kung suriin nyo kung sa ano ang pangalang Pambalana at pangalang Pantangi. Sa unang pangusap, si Rizal ay isang bayani. Saan dito ang pangalang Pantangi? Ang pangalang Pantangi dito ay si Dr. Jose Rizal. Sa pangalawang pangusap naman ay, ang isang guro ay dapat maging mabait. Saan dito ang pangalang Pambalana? Ang Binibining Petaluna? Tama. Ang pangalang Pambalana sa pangusap ay ang guro. Talagang kayo ay may natutunan at nakinig sa klase. Ngayon, upang malaman kong na kayo ay may natutunan at lubos niyong naintindihan ang ating tinalakay, may ipabasa ko sa inyong isang pabula. Ngayon, tatalakay muna natin kung ano ang pabula. Ang pabula ay isang uri ng kwentong bayan na ang mga tauhan ay mga hayop na kumikilos at nagsasalita na parang tao. Naglalaman ito ng mga aral at mabubuting asal na nagsisilbing gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ito ang pabulang Si Pagong at Matsing. Ngayon, may ibibigay ako sa inyong mga kopya sa ating pabula na Si Pagong at Matsing. Nais kong basahin ninyo ito dahil may katanungan ako pagkatapos nyo itong mabasa para lubos kong malaman na kayo ay may naintindihan talaga sa ating tinalakay ngayong hapon. Tapos na ba? Salamat. Tapos na kayong magbasa. Ngayon, may mga katanungan ako sa iyong nabasang kwento. Ano ang napansin ninyo? Paano inilarawan ang dalawang tauhan sa pabula? Binibining katubig? Tama. Ang inilarawan ang pabula ang dalawang tauhan sa pamamagitan ng kanilang mga katangian. Si Pagong ay isang masipag at si Matsing naman ay tuso at mapaglinlang. Ngayon, ano ang panguring panlarawan sa kwentong iyong nabasa, Binibining
panilag? Tama. Ito ay ang mabagal. Iba pang pang-uring panlarawan na inyong napansin sa inyong nabasa, binibining hamero? Tama, magaling. Ang madulas. At binibining Veloces, ano pa ang ibang pang-uring panlarawan niyong nakita o napansin? Matyaga. Tama. Talagang kayo ay nagbasa at may nakukuha kayo sa ating tinalakay. Sa pang-uring pamilang naman, ano ang napansin nyo? Binibining Petaluna, ano ang napansin nyo sa pang-uring pamilang? Isa. Tama. Iba pa, sino ang makapagbigay? Adansa. Tama. Sa pang-uring pantangi, ano ang mga napansin ninyo? Ay Ginoong Saludes. Tama. Si Pagong at Matsing. Tama. Talagang kayo ay may naintindihan sa ating tinalakay ngayong hapon patungkol sa pang-uri at ang tatlong uri nito at sa pabulang si Matsing at Pagong. Ngayon, ano ang aral na iyong napulot sa kwento na iyong nabasa? Binibining Kanoy? Magaling. Dapat tayo ay hindi maging tuso dahil sa huli tayo ay magsisisi. Ngayon, susubukin ko ang inyong mga natutunan o kaalaman sa ating klase. May inihanda akong aktibidad dito sa harap. Magtatawag lamang ako ng mga estudyante upang sagutan ang mga pangungusap na aking inihanda. Binibining Petaluna, Binibining Alar, Ginoong Saludes, Ginoong Isola, at ang panglima, Ginoong Badon. Basahin sabay-sabay ang panuto. Basahin ang sumusunod na mga pangungusap mula sa pabula, si Pagong at si Matsing. Sa lungguhitan ang pang-uri at tukuyin kung ito ay panlarawan, pamilang o pantangi. Ngayon, sisiyasatin natin ang inyong mga kasagutan kung ito ba ay tama. Sa unang pangungusap, si Pagong ay matyaga at hindi agad sumusuko. Saan dito ang panlarawan? Ang matyaga. Tama. Talagang kayo ay may naintindihan at may natutunan sa ating klase ngayong hapon. Ngayon, papangkatin ko ang klase sa dalawang grupo. Ngayon, papangkatin ko ang klase sa dalawang grupo. Magbilang, Binibining Kanoy. Maraming salamat. Dito ang unang grupo at pangalawang grupo. Ngayon, makinig muna ang lahat dahil babasahin ko ang panuto para kayo ay malinaw na isagawa ang inyong pangkatang gawain. Ang klase ay hatiin sa dalawang grupo. Bawat grupo ay bibigyan ng Manila paper at panulat. Sa gitna ng papel, ipagguguhit o ipasulat ang tauhan mula sa pabulang si Pagong at Matsing at palilibutan ito ng mga pang-uri na naglalarawan sa kanya. Pagkatapos, bubuo ng 2 hanggang 3 pangungusap o maikling dialogo gamit ang mga napiling pang-uri. Sa huli, isusulat o ipabibigkas ng bawat grupo ang aral mula sa pabula gamit din ang pang-uri at ipresenta sa harap ng klase. Naintindihan niyo ba lahat? Unang pangkat, naintindihan ba? Pangalawang pangkat, naintindihan? Ngayon, may ibibigay ako sa inyong rubrics upang may guide kayo sa inyong aktibidad. Unang pangkat. Ito. Pangalawang pangkat. Ito ang Manila paper na inyong sulatan. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto upang sagutan o tapusin ang inyong pangkatang gawain. Unang pangkat, tapos na ba? Pangalawang pangkat, tapos na? May 1 minuto na lang kayong natira. Ngayon, tapos na ang lahat. Ipresenta nyo na dito sa harap ang inyong mga
nagawang aktibidad. Magaling! Bigyan nyo ang inyong mga sarili sa isang masigabong palakpakan. Ngayon, talagang kayo ay may naintindihan at nakikinig sa ating klase ngayong hapon. Ngayon, may inihanda ako ditong pasulit at kumuha kayo ng sangkapat na papel upang sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Ang panuto ay basahin ng mabuti ang bawat tanong, sagutin ayon sa inyong natutunan sa aralin. Bilang 1 hanggang 5, 1 puntos bawat bilang. Tapos na ba? Tapos na? Pangalawang bahagi ng pasulit ay 2 puntos bawat bilang. Tapos na? Ngayon, ipasa nyo ang lahat ng inyong mga papel sa harapan. Ngayon, may takdang aralin akong ibibigay sa inyo. At ipasa nyo sa susunod na pagkikita. Yun lang po at maraming salamat sa pakikinig.